Maharlika na inciting to sedition, Inciting sedition, use of publication, no? All in relation to cybercrime. Okay. Kasi yung pulburon na yan, matagal na namin yan na patunayan na AI generated, no? AI, Through forensic presentation. Forensic, hindi lamang yung salita lang namin na pinapasinungalingan namin yung kanilang posting. So, yun. Tapos, si Secretary Roque, way back, naka-video naman nasa FB, na siya ang nagsasabi nun, lalabas, at sinabihan niya na pag nilabas to ni Maharlika, yung ganyan, magkakonect sila na ilabas nila yung gano'n na walang katotohanan. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Nandun tayo. Tumigil ka nga. Wag nila sabihin na politika. Jesus! Yung fake news. Bakit fake news? Grabe na. Problema na natin. Yan ang aming bakit hindi nyo kalad ka rin si Bangag? Magpa-hair follicle, drug test. Not only Secretary Roque, not only Maharlika, si former Secretary Lambino, Attorney Lambino, we filed charges against him and lahat na ng Duterte supporter, pailan nyo ng kaso, yun kaya ginagawa ninyo kaya halatang politika video, siya sabi nila, eto meron ng TRO, wala naman TRO na inilalabas. Ay, Diyos ko po sa inyo, tumigil na kayo. Nakakainis na kayo. Alam mo, NBI Director, kitang-kita po namin, sir, na halos lahat na ng tao na Duterte supporters ay pinapailan na po ninyo ng kaso. Hindi lang ikaw ang nagfa-file, pati mga pulis. Lahat na ng mga Duterte supporter, pati na nga vlogger, dinadamay nyo na nga, pati mga vlogger, sinasabihan nyo na, suportado ng pugo, koneksyon ng mga, kung ano-ano pang mga kabalbalang mga ginagawa. Diyos ko po, wala na kayong makitang maayos. Puro na lang kayo pagbibintang. Bakit suportahan ng pugo yung mga vloggers? At ito lang ang masasabi ko sa iyo, sir, NBI Santiago. Bakit one-sided kayo? Bakit hindi mo kalad ka rin si Marcos Jr. ng hair follicle drug test? Para hindi mo masabi na fake news. Dapat ipa-drug test mo si Marcos Jr. sa publiko. Hair follicle. Kitang-kita naman nung araw ng kagitingan last year. Diba may pulburong white substance na tira sa ilong ni Bangag. Tapos pinupunasan lang. Fake news ba yan? Tapos ngayon ginigipit nyo si Harry Roque. Na talagang ginigipit nyo na si Harry Roque ang nagpapalabas ng pulburon pagsinghot na video ni Bangag. Galing po yan kay Maharlika. Nang the time ng pagpalabas ni Maharlika niyan, nandyan si Harry Roque. Yan ang katotohanan. Kaya, ang masabi ko sa inyo, kung hindi kayo himod-puwit na naman ngayon kay Bangag, Marcos Jr., patasa na kayo para mawala yung duda ninyo na sinasibihan ninyong EI kuno ang video. Ay, Diyos ko po, alam mo, Santiago, yan ang hinihintay ni Maharlika. Bakit ikaw ang magkaso? Tanungin kita, Santiago, bakit ikaw ang mag-file ng kaso kay Maharlika? Sana si Marcos Jr., hindi naman ikaw ang nasa video Si Marcos Jr. naman ang nasa video na nagsisinghot ng pulburon
Bakit ikaw ang magkaso kay Maharlika? Bakit utusan ka na ngayon ng bangag tapos sasabihin nyo hindi politika? Hindi ikaw. Dapat si Marcos Jr. dahil yan ang hinihintay ni Maharlika. Para kalad ka rin niya si Bangag Jr. sa korte sa Amerika. Dahil for your information, Santiago, mas bagsak yung pagpacheck ninyo ng pulburon video dyan, kung ano yung sinasabi nyo na AI, mas maniniwala ako kay Maharlika dahil pinapa-authenticate ni Maharlika. Ipa-authenticate nyo nang maayos yung video na yan. Ipa-authenticate nyo. Dahil authenticated yan ni Maharlika, 2 klase pa ang ginagawa ni Maharlika dyan to prove na totoo ang video na pagsisinghot ni Bangag. Tapos yan ang hinihintay ni Maharlika, nakakasuhan niyo siya para lalabas yung expert na nag-authenticate ng video na yan. Kasi yon ang sinasabi daw kay Maharlika, kapag kinakasuhan ka sa video na yan, lalabas na siya, magwi-witness siya, na siya mismo ang nag-authenticate sa video ng pagsinghot ni Bangag. Yan yon, NBI Director. Sabihin mo kay Marcos Jr. na siya ang magsampa ng kaso kay Maharlika. Para kalad ka rin siya ni Maharlika doon sa korte sa Amerika, isampal ni Maharlika yung authenticated video sa kanya. Tigil-tigilan nyo na yung panggigipit. Diyos ko po, nawawala na ang demokrasya sa Pilipinas. Pati vlogger, pinagdiskutsahan ninyo. Bakit makapaglalabas ng fake news ang mga vlogger na live yun eh? Pag live ka, hindi makalalabas ng fake news yan. Hindi yan na video na ini-edit. Siguro yung ibang mainstream media. Santiago, bakit hindi nyo imbestigahan ng mga fake news? At lalo na yung si Yusik Claring Castro, spokesperson ni Bangag Marcos Jr. na parang tindira sa palengke. Pag nakapagsalita, wala sa hulog. Basta lang makapagkukuda yung bunganga niyang mabantot. Kung ano-ano na lang ang pinagsasalita. Sinasahuran niyang putang inang babae na yan dyan ng mga taxpayer, pero ang pinapalabas niya, binabanatan lang ang lahat ng mga kritiko ng gobyerno. Yan ba ang trabaho mo, Claire Castro? Babanatan ang lahat ng magiging kritiko ng gobyerno? Ng amo mong demonyo? Amo mong pamilyang kawatan? Marcos mga kawatan? Mga putang ina kayo. Ito ang masasabi ko sa iyo po ulit-ulit, NBI Director, hihilain mo si Marcos Jr. Ipapa-hair follicle drug test mo. Yan ang katotohanan para matapos ang video na yan. Hindi na kung ano-ano ang ikakaso ninyo. Hair follicle drug test sa publiko. Para matatapos na itong mga issue ng Bangag, na pagtawag sa kanya na Bangag, at matatapos na yung issue ng pulburon video na yan. Yan ang gagawin mo. I-advise mo si Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test. Hindi na kung ano-ano kakasuhan ninyo ang sino mang mga makaduterte. Putang inang gobyernong Pilipinas. Wala nang demokrasya, putang ina. Kaya itim na talaga ang dapat ang logo ng Pilipinas dahil nagluluksa ang mga matitinong Pilipino sa kahirapan, nagluluksa sa lahat ng kriminalidad na nangyayari sa labas ng kalsada, manghuhold up, magnanakaw, nakakatakot na tumira ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Putang inang gobyernong ito, napaka-inutil mo talaga, Bangag ka.